Okay, sa purihin po ang Panginoon. Naalala ninyo no, na tinatalakay natin yung about the justice of God. So ito po yung pangatlong series natin. Yung kung naalala ninyo, yung unang tinalakay ko about the, mga questions. Yung mga questions ng mga tao about the justice of God kasi hindi nila maintindihan yung hustisya ng Panginoon. Yung unang tanong ay yung bakit paparusahan ang mga anak sa kasalanan ng magulang? So tinalakay natin noon 'yon. And then yung huli kong topic about yung destruction ng ipinag-utos ng Panginoon, yung total annihilation doon po sa mga talagang mga masasamang bayan, katulad ng Canaanites. At nakita natin doon, na-settle natin yon na hindi ganun sa lahat. Si God, ginudge niya ang lahat ng nations eh. Pero hindi ganun ang kanyang, rule. Kung hindi, ang haba pala ng mercy ng Panginoon. Ang haba. Yung kanyang long suffering. Bago niya i-destroy yung isang wicked na bansa, talagang lahat ng grace, lahat ng mercy, ibibigay niya sa kanya at maghihintay ang Diyos ng pagkahaba-habang panahon. Nakita natin yan, ano? Sa case ng Canaanites, umabot ng 450 years. Isipin niyo yun, ano? Yung paghihintay ng Panginoon. So, hindi totoo na ang Diyos natin ay brutal. Yung para bang ang Diyos, basta pag nagustuhan niyang patayin yung mga tao. Kasi ganun yung mag-isip yung mga unbeliever eh. Inaakusahan nila si God ng injustice. Inaakusahan nila yung God daw ng Old Testament is brutal. So ngayon naman, kakaiba naman. Ang nagko-complain naman ngayon sa justice ng Panginoon ay yung kanyang sariling propeta. So yung dalawang tinalakay natin, yung mga unbelievers ang nag-question about the justice of God. And this time, mismong propeta ng Panginoon ang nagki-question sa hustisya ng Diyos. Actually, si Jonah parang tayo rin eh. Maraming Kristiyano ang ganyan. Distorted ang kanyang tingin sa Diyos. Akala niya ang Diyos malupit. So dito sa book of Jonah, tinalakay yun ni God, talagang sinettle niya ito. Talagang napakaganda ng kwento. Okay. Unang-una, ang kwento ba ni Jonah ay isang fiction, isang fable, or allegory lang? Kasi marami mga tao, ganyan eh. Ay, hindi totoong account yan. Kasi ano lang yan eh, parang kwentong pangbata lang. Parang epic lang na kwento. Hindi ba? Minsan tayo, yung mga teachers sa mga bata, ganyan yata ang pagtuturo, no? Parang fable lang eh. So, mahalaga mga kapatid, no? Sa pagtuturo natin ng mga account na ito, kailangan mapalitaw natin yung hustisya ng Diyos at yung gospel. Mahalagang makita natin yan sa kwento ni Jonah. This is a real account. Hindi po to allegory, hindi po to symbolism lang. Ito po'y real account. Kasi mismo, si Jonah is a real person. Siya ay prophet na talagang in-identify siya, son of Amittai, nung panahon ni Jeroboam II. Sa 1 Kings chapter 6, makikita niyo yung kwento si Jonah. He was mentioned there, yung kanyang mga prophecies. So real person siya, hindi siya allegory. Pangalawa, kinot siya ni Jesus Christ twice sa kanyang sermon. Actually, kinompare ni Jesus Christ yung sarili niya kay Jonah. At mamaya, iisa-isahin natin yon. Ano yung mga similarities ni Jonah at ng Panginoong Yesus? Okay? Sabi nga ng Panginoong Yesus, sa Matthew chapter 12 verse 40, as
For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Hindi ba parehas? So titingnan din natin, hindi lamang yung similarity and also yung dissimilarity mamaya. Anong pagkakaiba? Bagamat may paghahalin tulad sila, pero ano yung pagkakaiba nila? Kasi halos lahat ng mga tao sa Old Testament ay pinicture si Christ eh. Si Joshua, si Moses, si Aaron, lahat sila, si Adam, lahat pinortray si Christ eh. Even Jonah. Pero laging may difference. Even kay Abel, kinumpara siya. So, this is a real story. Okay. So ngayon, ang tanong neto, bago tayo magpatuloy, pwede bang makasurvive ang tao sa loob ng tiyan ng isang isda? Hindi. O, yan ha. Di ba? Isipin ninyo, siyempre pag nasa loob ka ng belly, ano ba yung nangyayari? Kayo, kumakain tayo, ano nangyayari sa loob? May digestion tayo? Tama. Ano yung pinanggagamit sa pang-digestion? Acid, no? May mga acid dyan eh. Tapos, yun yung kaskamang tumutunaw, plus yung lining ng bituka, may mga parang towel yan eh. Na naggaganong-ganon yan sa loob, gumagalaw yung tiyan eh, sa loob. Nasubukan na ninyo ba sa loob ng tiyan? So, isipin nyo si Jonah. Ngayon, actually, merong real account na si James Bartley. Meron kasing malaking isda na tatawag na sperm whale. Napakalaking isda nito. Ito po ay real account, ano? Si James Bartley, ang hanap buhay nila kasi nung panahon na yon sa England, usong-uso yung whale expedition. Kasi ang mahal yung fats ng whale. Mahal 'yon. Ang dami, yun yung nila noon, source of income noon. Kung napanood nyo yung Moby Dick, yung pelikula, yun ay fiction yun, ano? Pero doon sa kwento ng Moby Dick, yun yung trabaho ng mga tao doon. Manghuli ng whale. Alam nila yung lugar na nag-spend sila ng matagal sa laot, alam nila yung signs kung may whale o maraming whale, alam nila yon. So, ganun ang trabaho, kasama si James Bartley sa expedition na yon. Ang mahal nun eh, di ba? Ano yung mga i-research niyo? Saan ginagamit yung taba ng whale? Fish oil, ginagamit ng kandila noon, mga mahal na klaseng oil. Mahal yan. Kaya noon yan, hanap buhay yan. Ginagastusan yan ng mga negosyante para, biro mo ang daming tao dyan, may harpon sila, yung parang sibat na may sima. Manood kayo ng gano'n yung mga whale expedition. Okay, so, ito po ay nangyari noong 1891. Published in Yarmouth Mercury newspaper in England. Etong si James Bartley, nahulog siya habang sila ay nanguhuli kasi meron silang pana eh, no? Una, papanain nila, malaking, alam mo yung parang sibat na may sima. Pag nakuha nila yon, marami silang magaganon, tapos saka ihaharpon nila yan eh. Kasalukuyan nung gano'n, syempre ang whale kapag nasaktan niya, nagwawala yan eh. Kaya napakadelikadong profession noon yan. Si James Bartley, nahulog siya habang sila ay nanguhuli ng balyena. At nalunon siya ng balyena. Nalunon siya. So yung mga kasama niya, syempre, they tried na i-rescue siya. Wala. For 2 days, hindi nila siya nakita. Until
nung may nahuli silang whale, binuksan nila ang loob, buhay, nandoon siya. Pero puting-puti na siya sa acid. Nanginginig na siyang ganun. Isipin mo, kung hindi ka kumakain, kung ano yung nasa bitukan, nalulunok mo. Di ba? Yung tubig alat, yung mga juices doon, yung mga gastric juices, pas yung mga nakain niya pa, mga isda, ano may mga laman ng doon, 2 days, ganun ka. Sino po yung nakaranas nun? Buti ngayon wala na kasi ganung hanap buhay. Okay? Puting-puti siya sa gastric acid. Ganun siya nakita yung ganun, no? Parang habol hininga, konting panahon na mamamatay na siya. Si Jonah, 3 days and 3 nights. Yung 2 days lang yan, no, si James Bartley. Natagpuan nila, barely talagang mamamatay na talaga. Ngayon, sino ito si Jonah? So siya ay anak ni Amittai. Siya ay ang inautusan, kakaiba yung kanyang commission. Kakaiba ang commission ni Jonah kasi siya yung inutusan ng Diyos na mag-preach doon sa isang makapangyarihang empire. Yung tinatawag na Assyrian. At ang capital nila ay yung Nineveh. At si Jonah lang, yung tanging prophet na tumakas sa commission ng Diyos. Dinesobey niya ang Diyos. Alam natin, merong isang propeta sa may 1 Kings chapter 6 na dinesobey niya si God. Pinatay ng Diyos yun eh. Okay? So, kakontemporary niya, ito po ay nag-exist si Jonah noong mga 780 BC. Kakontemporary niya sila Amos and Hosea. Okay. So, famous si Jonah dahil nga sa yung kinain siya ng isda. Pero ngayon, marami tayong matututunan. Hindi lamang parang, kasi naging tale lang, naging fable na lang kasi yung kwento ni Jonah eh. Pero ang ganda ng story ni Jonah, ang ganda ng lesson nito para sa ating lahat. Ngayon ang tanong dito, saan yung Tarshish? Kasi kung ito yung mapa, yan yung Joppa, nandyan siya eh. Yan yung Israel, yan yung Jerusalem. So galing siya dyan sa Joppa, dapat ang punta niya, destination niya doon sa Nineveh, sa Iraq ngayon, malapit sa Mosul ng Iraq. Yan yung capital ng Nineveh. Ngayon, saan yung Tarshish? Lagi nababanggit siya sa may Bible eh. Opposite. Spain. Either Spain or Tunisia. Tunisia yun, alam ko dyan eh. Pero Spain, no? Kasi sabi, sa writings kasi ni Herodotus, ang Tarshish ay Spain. Okay. So ang tanong dito, bakit dinisobey ni Jonah si God? Bakit siya nagpakalayo-layo? Bakit ayaw niyang mag-preach doon sa mga Nineveh? Ano ba ang Ninevites? Ayan yung mga tanong no? Okay. Sino ang mga Ninevites? Ang Nineveh ay capital ng Assyrian Empire. So maliit lang dati yan. Actually, itong green ito, medyo empire na siya, malaki na kasi malaki na yung sakop niya. So, pero lumakas ang Assyrian, nasakop niya yung napakalaking territory, napakalaking region. Okay? So yan po yung capital ng Assyrian Empire. Ngayon, gaano katindi ang kanilang kasalanan? Kasi ang pagkakasabi ng Panginoon sa may verse 1, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me.
pag nagsalita ang Diyos ng ganyan, ibig sabihin, puno na yung salop. Naalala nyo yung kahit ka sa Sodom and Gomorrah, kinonfirm pa, bago i-destroy. Nag-send pa siya ng angels doon. Di ba? So, ganun ang Panginoon. Hihintay ng Diyos na mapuno yung kanilang kasamaan. Nung nakaraan na pag-usapan natin yung kasamaan ng Canaanites Di ba? Karamihan sa kanila, immorality. At saka yung mga witchcraft, sorcery. Pero known ang Kanaan sa immorality, sexual immorality. Nauna lang yung Sodom and Gomorrah. Nauna lang na dinestroy ng Panginoon. Mas ahead yun ng 400 years. Kasi grabe yung kasamaan ng Sodom and Gomorrah, Adma and Zeboim. Ngayon, the whole region ng Canaan talagang affected. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Kaya kung todo ang babala ng Panginoon, mag-ingat kayo, huwag kayong makikisari, huwag kayong makipagkaibigan sa kanila kasi delikado yan, mahahawa kayo. Baka contaminate kayo. Highly contagious yung mga taong yan. Ngayon, how about yung Assyrian? Gaano kasama ang mga taong ito? Hindi naman sila mga immoral tulad ng Canaanites Iba sila. Actually, malalaman mo kung ano sila kasi makikita mo ito sa mga writings nila, sa mga cuneiform. Alam mo yung cuneiform, yung tablet na stone, yung clay? Bago yun matuyo, inuukita na nila yun para pag natuyo yun, yun na yung kanilang mga writings. Nakatatak doon. Yung mga palasyo nila, yung mga walls, punong-puno ng mga curvings about kung papaano yung kailang kasalanan. Okay. Ang Assyrians ay mga ruthless, brutal na tao. Godless. Kung kayo ay nakakapanood ng brutality, ngayon na in-exercise ng mga terorista o sa mga kampo ng NPA, ganito, kung ano, yung brutality, siya yung pinaka-embodiment, siya yung pinaka-unang-unang nakaisip nun, ang Assyrian. Okay? Napaka-savage, yung notorious sila sa savage brutality. Nung panahon na kinukubkob nila yung region ng kanilang empire. Lahat ng mag-o-oppose sa kanilang rule ay brutally na pinaparusahan nila. At makikita ninyo, lakasan nyo lang ang inyong mga loob, ang inyong mga sikmura, sapagkat ipapakita ko sa inyo yung mga clay, yung mga writings nila on the wall, kung papaano yung kailang mga brutality. So, sila yung unang-unang nag-implement ng i-impale yung tao sa stakes. Alam nyo yung impale? Itutuhog yung lahat ng enemies nila. Tutuhog nila dito sa ribs. Tapos itatayo nilang ganon as a sign sa lahat ng mga tao para matakot. Lahat ng enemies. Sila ang unang-unang nag-implement niyan. Tapos, sila yung unang-unang nag-exercise ng ire-rape nila yung mga babae. Sila yung mga unang-unang nag-exercise na susunugin nila yung mga anak ng kailang mga enemies. Icha-chop-chop nila yung mga kamay, puputulin yung mga ulo, hihilain ang dila, puputulin ang dila, at i-mutilate nila even the dead. At susunugin ang kanilang mga city. Sila ang unang-unang tao na nakaimbento nun. Kung papaanong na-master nila ang war, na-master din nila yung brutality, yung torture. The prisoners of war, they would string together like fish with hooks through their jaws. May hook dito. Lahat ng prisoners of war may hook. Nakatali.
Hihilain nila yon, tsaka sa kailang nose. Eh, isipin mo, meron kang hook dito, hindi ka po pwede kumawala niyan. Sakit nun eh. Eh, para matanggal yun, kailangan pilasin mo na yung sa ilong mo. Eh, yung dito, malalaking Diyos yun, gaganunin ka ng hook dito. Ganun sila ka-brutal. Tapos palalakarin ka, hila-hila kayo ng kabayo. Yun yung brutality. Sila yung unang-unang nag-exercise niyan. Brutal sa lahat ng mga brutal. Marami tayong naririnig ng mga brutality no, sa wartime. Pero grabe to. Okay? Ito po yung mga writings on the wall nila sa kailang mga palaces. So, pinapakita nila paano tino-torture. At ito ay part ng kanilang psychological warfare para matakot na agad yung mga bansa na kukubkubin nila. Kilala sila sa buong region sa kailang brutality. Okay? Pati mismo yung mga sarili nilang soldiers na nanaginip sa gabi. Yung umiiyak yung kailang mga tino-torture. Napapanaginipan nila yon. Naalala ko yung nakakwentuhan ko na isang sundalo eh. Napapanaginipan niya yung tino-torture nila na mahuhuli nilang mga NPA o Muslim doon sa... Kinuwento niya sa akin yun eh. Kaya umiinom siya ng inom. Kasi naaalala niya sa panaginip niya. So ito mga kapatid ito ay naging art nila. Art of torturing their enemies. Okay. So ito po yung impalement na sinasabi ko. Ayan yung kailang mga cuneiform, yung mga tablet of stones. Sinusulat nila dyan, depicted kung ano yung paano nila tino-torture yung kanilang mga enemies. The Assyrians were proud of mass executions. Parang normal na lang sa kanila yon. Wala nang budhi. Wala na silang budhi, wala na silang kasi kung patayin nila yung tao, parang ganun na lang eh. They love to impale their victims on large stakes. Such insights instilled terror and fear into the rest of the population. For the Assyrian kings, it was a showcase of their power. So, sa may Bible, madalas yung marinig, yun yung mga Assyrian. Di ba? Sila Shalmaneser, Sennacherib, nababasa niyo sa may Bible yan eh. Mga Assyrian yun. Talagang kinakatakutan talaga sila. Okay. So, eto pa. Nakita niyo yung mga picture, bubulagin yung isang mata. Pag binulag yung isang mata mo, ibig sabihin, kinahabagan ka pa ng hari. Kasi hindi ka pinatay, isang mata lang ang dinukot. Mercy na nila yon. Ayan. So, yan si Shalmaneser. The first. Yun yung practice niya. Okay. 14,400 enemy na prisoners. Binulag niya. Nakasulat yan sa kailang mga royal annals. Okay. So ngayon, isipin nyo na itong mga taong ito, barbaric, ruthless, brutal, savage, and then sasabihin ni God kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa mga taong ito at i-preach mo ang aking ebanghelyo. Kahirap maintindihan, hindi po ba? Nagko-complain si Jonah. What? Lord, hindi, ikaw ba yan? Para kay Jonah, they are not worth saving for. Tama po ba? Napakasama eh. Di ba, ganyan tayo minsan? They deserve to die. Kasi they reject the gospel. Sana kidlatan na lang sila. Hindi ba ganyan din yung mga disciples ni Christ?
Kidlatan na lang sila, Lord, tinanggihan nila yung pagpipreach ko ng gospel. Mamatay na sana sila ngayong gabi. Ganyan tayo. Actually, malupit tayo eh. Hindi kasi natin talaga alam yung puso ng Diyos. Medyo misguided tayo, meron tayong problema dyan eh. Pagdating sa mercy and justice ng Panginoon natin, hindi natin may reconcile yung justice and mercy ng Panginoon. Hirap tayo. Kasi oriented tayo no, sa holiness at nakita natin ang Diyos na ang dami niyang banta sa mga wicked. And yet, ang hirap i-reconcile, ito yung napakasamang tao. I-extend ni God ang mercy. Di ba? It is mind-boggling eh. Na i-extend ng Diyos ang kanyang mercy sa mga worst criminal. Di ba? Naalala niyo yung sinabi ng Ezekiel 33 verse 11, As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. I have no pleasure. Kaya naman ng Diyos na patayin yan eh. Magpadala lang siya ng plague, ubos na lahat yan. Nagpadala lang siya ng calamity, ubos na yung mga Assyrian na yan eh. Tandaan ninyo ito po yung nangyari ng mga 700 BCE. Pero nag-end talaga ang Assyrian Empire 600 BCE. After this, after nung commission ni Jonah, 100 years pa bago talagang pinuksanan ng Panginoon ng Ninevites. Pero yung generation na yan, in-spare ng Diyos yan dahil sa kanyang mercy. Naghintay pa ang Diyos ng another 100 years. Tatandaan po natin, ang grace ng Diyos is hindi natin ito deserve. Ang mercy ng Diyos, hindi natin to deserve. Kasi kahit na tayo, pwede tayong patay na sana ng Panginoon. Ako, masama akong tao, alam niyo ba mga kapatid? Brutal din ako. Ayoko nang ikwento sa inyo yung aking karanasan. Cruel din ako. Malupit ako. Malupit ako. Kaya kong pumatay. Tuwang-tuwa pa ako. Sipin mo, naging pastor pa ako. Sipin mo, gano'ng kalaki yung habag ng Panginoon. Pusa nga, pinagkatuwaan ko yan. Talagang bago ko patayin yung pusa, tinorture ko ng husto yung pusa. Hindi nyo nagawa yun, ako ginawa ko yun. Sipin yung cruelty ko. Kaya nung sa tao, nung ginagawa na namin sa tao yun, talagang tuwang-tuwa pa ako eh. Masama akong tao. What if kung pinatay na ako ng Diyos noon? Kayo nga hindi nyo ginawa yung, alam mo yung, bagamat Diyos-Diyosan, di ba? Meron yung crucifix na Diyos-Diyosan. Noon kasi nung bata ako, mahilig ako gumawa ng pana. Yung pako na malalaki, hindi 4, gagawin kong pana, lagi ko ng buntot. Tapos target ko yung crucifix. Kahit na Diyos-Diyosan yun, hindi nyo gagawin yun eh. Ganun. Halang, meron akong ganun tendency. Halang. Masama ako. Di ba? Ang kahirap intindihin yung habag ng Diyos. And then, balik tayo sa kwento ni Jonah. So ngayon, dahil nga si Jonah ay nagpakalayo-layo sa presence ng Panginoon, ayaw pumunta eh. Obvious naman kung ano meaning, ano ang ibig sabihin. Kasi kilala niya ang mga Assyrian. Kilala yan sa buong region kasi pati pati ang buong Israel hanggang Egypt nasakop yan ng Assyrian eh. Alam nila yung brutality, naranasan nila yung brutality. And then susuguin siya ng Panginoon sa mga taong nang rape ng kanilang mga kababayan, sa mga taong na mga pinatay yung kanyang kababayan. Nasaksihan niya mismo yung brutality ng Assyrian Empire. And then susuguin ka ng Panginoon. Sabi ng ni Jonah,
Lord, kahit anong gawin mo, hindi ka sundin. Nagpakalayo-layo siya. Punta siya doon sa Spain. Layo ng travel, nagbayad siya. Para lumayo lang sa presensya ng Panginoon. Pero makakapagtago ka ba sa presensya ng Diyos? So, anong ginawa ng Panginoon? Nag-appoint si God ng storm. So, there was a great storm in the sea habang sila ay naglalayag. Dadamay pa yung mga tripulante, nadamay. Kasi cargo ship yun, sinakyan niya eh. Nadamay pa. Biro mo, ang daming pera nun eh, kasi cargo ship yun eh. Nadamay pa dahil kay Jonah. So, lahat na tinapon na nila, lahat ng cargo, yung mamahaling cargo, pinagtatapon na nila. Hindi na mahalaga kung magkano yung cost noon. Ang mahalaga, makasurvive na lang yung nakasakay sa barko. Pero ayaw pa rin humupa. Ayaw pa rin humupa yung unos. Samantalang si Jonah, lahat natataranta si Jonah, tulog na tulog. Ay parang kay Jesus, ano? Si Jesus tulog na tulog din. Pero nag-alimpuyo yung unos. Si Jesus tulog na tulog. Siyempre yung tubig, kung tumatilamsik yung tubig. Pero ang sarap ng tulog, how come nangyari yun? Tayo nga eh. Natutulog ka, uwisikan ka ng tubig, gising ka na eh. Eh si Jonah, tulog na tulog. Anong pagkaiba ni Jonah at ni Jesus Christ? Si Jonah disobedient, ang Panginoon obedient. Nakita niyo yung papaano, doon pa lang sa kwento na yun, nire-redeem na ng Panginoon yung failure ng mga tao na yun eh. Si Abraham failure, si Moses failure, lahat sila failure eh, pero si Jesus Christ perfect eh. And then, ginising ng captain, gumising ka. Taranta na kami rito, mag-pray ka sa Diyosan mo, baka sakaling pakinggan niya tayo, iligtas tayo rito sa unos na ito. Tapos hanggang sa naisipan nila na mag-cast lots. Sino kaya may balat sa puwit dito? So nag-cast lots sila para malaman sino sa kanila ang may sala. So meron silang idea na ganoon eh. Sino ang may sala? Kaso nung nag-cast lots sila, napunta kay Lot. Nagkataon ba yon? Kay God, walang chance ang chance. Tandaan niyo yan. Okay. So ngayon, sabihin mo sa amin, ano bang ginawa mo? Bakit may ganitong calamity? Taga saan ka ba? Sino ka ba? Anong uring tao ka nung kinuwento niya? Kinuwento niya yung katotohanan. Sabi niya, ako isang Hebreo, may takot ako sa Diyos, ganto. Naintindihan ng mga tripulante na kaya pala ganun yung unos, natakot yung mga tripulante, namangha sila eh. Bakit mo nagawa yan? Sabi ng ganun. Nung malaman nila na tumatakas siya sa presensya ng Diyos, nalaman nila na inutusan pala siya ng Diyos, tumakas siya. Tapos ang sabi niya, para huminto ito, sabing ganon, itapon ninyo ako sa tapon niyo ako sa dagat. Hihinto yan. Siyempre ayaw ng mga, baka lalo silang habulin ng Panginoon sa dugo niya. Pero nagpupumilit si Jonah, itapon niyo ako para hihinto talaga ito. Ako ang dahilan kung bakit merong ganito. Kaya nagpray muna sila. Sabi ng Lord, wag mo kaming pagbayarin sa kaluluwa ng taong ito. We are innocent, O Lord. Sabi na gano'n. So, tinapon nga nila. And then, nakita nyo, nag-appoint si God ng isda. Siya nag-appoint ng storm. Sino may control ng storm? Nakita nyo, kahit yung panahong Jesus, siya yung sinasaway niya lang yung storm eh. Okay, pag may bagyo ba, nagpe-pray ba kayo sa God of Storm? Wala, no? Wala. Hindi ba dapat mag-pray tayo? Kasi siya yung Diyos niyon eh. Siyang may control niyan eh. Walang bagay sa ibabaw ng mundo na hindi kontrolado ng Diyos. Amen. Okay. So nakabang na yung isda. Pagkatapon kay Jonah, dumating na yung isda. Nilunok na siya ng isda.
And he was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. O, parang isang Panginoong Yesus. Di ba? Ang pagkakaiba nga lang ito, disobedient, ito obedient. Okay? And then habang siya ay nasa loob, siyempre alam natin yung experience, yung parang si James Bartley kanina. In 2 days, puting-puti na. Para kang nagglutathione. Kaya iba gusto niyong pumuti, yung mga gusto pumuti rito. Di ba? Ito, cute pa kayang drawing eh. O di ba? Walang gastric juice para bang panatag sa loob. Pero hindi ganyan. Ano yung para alam nyo yung sa laundry, yung umiikot ng ganon. O ganon yun. Nakakahilo, hindi ka na makakain yan. Sa tingin nyo, makakapagpahinga ka pa dyan sa loob ng tiyan? Sa tingin nyo, makakapag-relax ka kahit kaunti? Wala kang pagkakataon na kumain. Kasi pag yung nag-dive yun sa, alam mo yung mga balyena, ganun yun eh. Di ba? Bubuga ng tubig, hihigop ng tubig. Eh, nandun sa loob ng tiyan, talagang lahat na ng makinain ng isda, lahat ng mga nandun na sa kanya. Isipin niyo yun. Kaya please, wag kayo mag-disobey sa Panginoon. Bakit tapong kayo? Pag isang araw, pag nakita ko yung namumuti, baka magsuspecha ako. Bakit ka puting-puti? Then Jonah prayed to the Lord, to his God, from the stomach of the fish. Isipin nyo nagawa niya pang mag-pray. Very stressful situation yun sa loob ka ng tiyan. Ikot ka ng ikot dyan. Ewan ko kung nakatulog siya ng 3 days and 3 nights. Panigurado hindi ka makakatulog dyan Mag-aapuhap ka ng hangin dyan And yet, he is able to pray. Sabi niya, I called out of my distress, O Lord. Grabe Grabe yung distress niya. And he answered me. I cried for help from the depths of the Sheol. You heard my voice. For you had cast me into the deep, into the heart of the seas. Siyempre, pag nag-dive ang balyena, kalaliman yan Nagdadive sa kalaliman ng dagat. Mas mabilis pa yan sa submarino. Into the heart of the seas. And the current engulfed me. Kinuwento niya All your breakers and billows passed over me. Yung lahat ng alon ng dagat. So, I said, I have been expelled from your sight. Lord, ganito pala, pag tumakas ako sa iyo, Lord, ang hirap ng kalalagayan. Naranasan niya yung papaano yung idea nung ma-separate ka sa Panginoong Diyos. Expelled from your sight, nevertheless, I look again toward your holy temple. Water encompassed me to the point of death. Talagang habag na lang ng Diyos na nabuhay pa siya doon 3 days and 3 nights Habag na lang ng Diyos. To the point of death, the great deep engulfed me. Weeds were wrapped around my head. Nakita niyo yung itsura, try to imagine. May mga lumot-lumot pa siya rito sa katawan. Dami nun yung kinain ng isda Yung mga bituka ng isda nakapulupot sa kanyang gano'n. I descended to the roots of the mountains. The earth with its bars was around me forever. But you have brought up my life from pit, O Lord my God. While I was fainting away, ito, muntik na siya talagang, mawawala na talaga yung kanyang ulirat. I remembered the Lord, and my prayer came to you.
into your holy temple. Those who regard vain idols forsake their faithfulness, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. That which I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. So ano nangyari? Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Buti binigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataon na manalangin. Amen po ba? Kung pinatay na siya ng Diyos, makakapag-pray pa ba siya? Wala na. Binuhay pa siya ng Panginoon. Kaya nga, nakinig ang Panginoon sa kanya, inutusan ng Panginoon, and the Lord commanded the fish. The Lord commanded the fish. Sige, siya ang sovereign Lord. Siya yung nakapangyayari. And it vomited Jonah up unto the dry land. Then, kinumission uli ng Panginoon si Jonah. Okay, Jonah, for the second time around, arise, go to Nineveh, the great city, and proclaim to it the proclamation which I am going to tell you. Punta ka uli doon. Proclaim mo yung aking sinasabi. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was exceedingly great city, a 3 days walk. Then Jonah began to go through the city, 1 day's walk, and he cried out 8 words. Yet 40 days and Nineveh will be overthrown. Paulit-ulit yan sinasabi, habang siya naglalakad. In 40 days, magugunaw na ang Nineveh. At kataka-taka, unexpected. Nagsisi yung mga tao. Yung ganong, di ba kayo nakapanood na ng ano, di ba, sa Greece, sa Roman, yung para bang, ano sa kanila parang isang magandang palabas, yung pati mga anak nanonood, pinapakain sa leon yung mga tao, o sinusunog sa steak yung tao. Nauso yun nung panahon ng mga Middle Ages nung mga Dark Ages. Parang sinihan yon. Yung sa Roman Coliseum, nakikita nyo? Ang daming pinatay doon. Pero public expectation yun. Public viewing yun. Nagre-rejoice pa yung mga tao. Tuwang-tuwa pa sila sa parang palabas. Parang movie. Kinakain yung tao ng leon. Ganon din ang itong mga Ninevites. And then the people of Nineveh believed in God, and they called a fast and put a sackcloth from the greatest to the least of them. Nagsisi. Sino kaya nagbigay ng kakayanan na sila'y magsisi? Ang tao ba? May kakayanan na magsisi. Nung panahon ni Noah, nagturo naman si Noah, nag-preach din siya . Nagsisi ba yung mga tao? Wala. So nakita nyo, no, unless na si God ang magbigay ng kakayanan sa tao na makapagsisi, doon lang siya makapagsisisi. Kasi ang repentance as a principle, it is a gift of God. Amen. At hindi lang yon, mga kapatid, ang kagulat-gulat. Sabi rito, nagsisi yung mga tao, nagsuot sila ng sako, from the greatest to, ibig sabihin mga makapangyarihang tao hanggang sa mahihirap na tao. Hindi lang yun ang kamangamangang nangyari. Kahit na yung king, nag-issue pa ng edict, ng proclamation ng king. Ang sabi rito, pati yung hari nagsuot ng saklot at umupo siya sa ashes, naglagay siya ng sa kanyang ulo. Ayun ang practice nila ng repentance. He issued a proclamation and said, in Nineveh, by the decree of the king and his nobles, do not let man, beast, herd, and flock taste a thing. Pati hayop magpapasting. Hindi lang tao. Do not let them eat or drink water.
But both man and beast must be covered with sackcloth, and let men call on God earnestly, that each may turn from his wicked way and from the violence which is in his hand. Alam nila, kasalanan nila, violence eh. Yan talagang kasalanan nila. Unlike sa Canaanite, immorality. Ito naman, brutality ito. Who knows? God may turn and relent and withdraw His burning anger so that we will not perish. Ano kaya ang naging response ng Diyos? O, sabi ng Bible, when God saw their deeds, nung nakita lang sila nagpakababa, naalala ko si King Manasseh, wicked din yung king na yun eh. Pero nung siya nagpakababa sa Panginoon, nung pinunit niya yung kanyang kasuotan, naghambol sa harapan ng Panginoon, natuwa ang Diyos eh. Natuwa ang Diyos sa taong nagpapakababa sa kanyang harapan. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang propeta, nakita mo si Manasseh, ang aking lingkod. Tawag pa ng Panginoon sa kanya, lingkod niya eh. So, ang Panginoon, nalulugod ang Panginoon sa taong nagsisisi. Kasi it is a gift. God saw their deeds, that they turned away from their wicked way. Hininto nila kanilang brutality. Yung nireject nila ito sa kanilang buhay. Then God relented concerning the calamity which He had declared He would bring upon them. Amen. Nahabag ang Panginoon. Ito try to imagine, ito yung napakasamang mga tao. Igagrant ni God po, pwede pala yun Mag-mention kayo ng mga bansa na sa tingin nyo napaka-wicked na dapat nang mamatay. May mas wicked pa kaya sa mga bansa ngayon na sinsama ng Ninibe? Wala, mas worse ito. Iran, Russia, North Korea, mga magagaling sa torture, China, ano pa? Africa, walang papantay dyan. And yet, yan, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Yan ang Diyos ng Biblia. Amen pa ba? Ang Diyos natin merciful eh. Maaaring hindi mo ito maintindihan. Pero but that is the God of the Bible. He extends His mercy even sa unbeliever. Sa mga wicked, hindi lang basta unbeliever. Wicked people. Amen po ba? Nung na-spare ang Ninibe, what do you feel? Ano ang naramdaman ng mga taga-Ninibe sa tingin ninyo? Siyempre, inabangan nila yung 40 days eh. Tapos nung after 40 days, wala nangyari. Ano kaya nangyari sa Ninibe? Siyempre, nag-rejoice sila. Siyempre, yung banta nila in 40 days, gugunawin ng Ninibe, siguro meron silang sense na nakikita. Possible yun eh. Yung maharing sa ang heaven ay alburuto. Hindi na maintindihan yun. May nararamdaman na sila. Kaya naniwala sila kay Jonah eh. Pero after that, nawala. Siyempre, tuwang-tuwa ang Ninive. Amen po ba? Tuwang-tuwa sila. Ikaw ba, hindi ka matutuwa? Ha? Pero merong isang taong hindi natuwa. Si Jonah. Hindi siya natuwa. It greatly displeased Jonah and became angry with God. He prayed to the Lord and said, "Please, Lord, was not this that what I said while I was still in my own country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarshish. Kaya ako tumakas, Panginoon. Di ba ito yung dahilan? Alam ko mahabagin ka, Panginoon. Pero hindi ko ito maintindihan. Therefore, in order to, I fled to Tarshish, for I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger, and abundant in loving kindness. Pero hindi sa mga taong tulad nito. O tayo naglalagay ng no?
tayo yung naglalagay ng ng kwento eh. Naniniwala siya na mahabagin ng Diyos, pero Lord, alam ko, mga taong ito hindi ito kasali doon. Siguro yung mga iba, medyo yung mga unbelievers, pwede pa patawarin, pero itong mga wicked na taong ito, Lord, parang they are not worth saving for. And the one who relents concerning calamity. Therefore now, O Lord, please take my life. Patayin mo na lang ako, Panginoon. Kaysa makita ko yung mga brutal na taong ito na nagparusa sa amin. Na makita kong makakalaya, acquitted from their crimes. Lord, take my life. Hindi ko ito maintindihan. Nag-complain na ba kayo sa Diyos ng ganyan? Hindi nyo ma-reconcile yung kanyang mercy, yung kanyang justice, yung kanyang goodness. Patayin mo na lang ako, Panginoon. For death is better to me than life. Propeta ito ng Diyos, ha? Amen? Nabasa niyo na ba itong Jonah? Ang ganda-ganda kasi itong Jonah na to eh. Gustong-gusto ko to eh. And then sabi ng Panginoon sa kanya, do you have a good reason to be angry? Ito mo yung compassion ng Panginoon, no? Despite ng talagang tututusin, pwede siyang patayin ng Panginoon. Alam natin ang mataas ang requirement ng Diyos sa prophet eh. Yung prophet nga na nag-disobey noon sa Panginoon, yung sinabi niya doon, yung inutusan niya kay Jeroboam the first, sabi niya, huwag kang babalik doon sa dati mong dinaanan at huwag kang makakain sa anumang mga galing doon. Na-disobey niya yun. Pinatay agad ng Panginoon, pinakain sa leon. Pero ito, kita mo yung habag ng Diyos, even kung yung mga Ninevites niya, kinahabagan ng Panginoon, siyempre, siya pa. Pero nakita mo yung ng Panginoon, pinagtyagaan siyang turuan ng Panginoon. Do you have any good reason para magalit sa akin? Kasi nagagalit siya sa Diyos eh. Para sa kanya dapat ma-destroy. So anong ginawa ni Jonah after that? So gumawa ng tent sa labas ng Nineveh. Gumawa siya ng tent. Then Jonah went out from the city and sat east of east. And there she made a shelter for himself and sat under it in shade until it could see what would happen to the city. Nag-aabang pa rin siya eh. Baka sakaling baka magbago pa isip ng Panginoon, abangan ko nga, dito lang muna ako. Biro ang init-init ka sa disyerto. Mag-stay ka doon. Baka sakaling baka magbago ang isip ng Panginoon, baka nabigla lang ang Panginoon. Kasi ang alam ko ang Panginoon, hindi siya madulog sa masasama tong taong ito eh. Inabangan niya pa rin eh, umasa pa rin siya eh. So, anong ginawa ng Panginoon? So the Lord appointed the plant. Wow. God appointed the storm. God appointed the fish. God commanded the fish to vomit Jonah. Si God na nagko-command ng lahat, di ba? And now, God commanded the plant na tumubo sa tabi niya. Kasi mainit yung kanyang kinalagyan eh. Kawawa naman siya sa disyerto. Baka matuyo yung kanyang katawan sa init. O nagbigay si God ng shade. Ng tuwang-tuwa. Sabi ron, sabi, and it grew over Jonah to be a shade over his head to deliver him from his discomfort. Nakita rin ng Diyos yung kanyang And Jonah was extremely happy. Siguro sa tingin ni Jonah, siguro papakinggan na ako ng Panginoon. Di ba? Umaasa siya na ma-destroy pa rin ng Nineveh. Pero ano nangyari? Kinabukasan, nag-appoint si God ng worm para kainin yung plant na sinendya kahapon. Kinain yung shade niya. Overnight, ubos yung uod ang inutusan ng Diyos.
and it withered. Wala na siyang shade. Then anong sabi ni Jonah? When the sun came up, God appointed a scorching east wind. Nagkuman siya ng uod, nagkuman pa siya ng scorching sun, mainit na hangin, and the sun beat down on Jonah's head. So, syempre, imagine namin disyerto yun ang init nun eh. Nandun siya, mahihimatay so that he may become faint and beg with all his soul to die, saying, death to me is better than life. Death wish. Grabe. And then, tinanong uli siya ng Panginoon. Then God said to Jonah, do you have good reason to be angry about the plant? Meron ka bang reason? Bakit ka magagalit? Kung namatay yung halaman. And he said, kung ikaw nga meron kang good reason, I have a good reason to be angry. And he said, I have good reason to be angry even to death. Sabi niyang ganon. And then the Lord, eto na, sinabi na ng Panginoon yung kanyang final word. You had compassion on the plant for which you did not work. Hindi naman ikaw nagpatubo niyan. Pero buti pa sa may halaman, may compassion ka. Which you did not cause to grow. Which came up overnight and perished overnight. At ang sabi ng Panginoon, should I not have compassion on Nineveh? Mas worth ba na kahabagan mo yung halaman na tumubo lang overnight kaysa sa libo-libong tao dun sa Nineveh? The great city, which were more than 120 persons who do not know the difference between their right and left hand as well as many animals. So sabi ng mga scholars, kasi milyon din ang tao sa Nineveh. So, yung 120 persons, maybe yung mga bata lang ito o yung mga babae. O, ganun. Parang ganun ang inaano nila kasi maraming tao. Siyempre, yung mga warriors nila, thousands yan eh. Mga 5,000 pa warriors pa lang nila eh. So, should I not have compassion on Nineveh, the great city, which there are more than 120 persons who do not know the difference between their right and left hand as well as the animals? Totoo, di ba yung mga tao, they don't know what is right and what is wrong. Kita mo nga ngayon, litong-lito na yung mga babae, hindi na nga nila alam i-define ng babae ngayon. Hindi na nila alam i-define, ito, lalaki ba ito? Meron naman siyang organ ng male, pero babae naman asta niya, babae siya. Lito ang mga tao ngayon. Hindi na nila alam kung ano yung tama. Kaya nga mga kapatid, kung i-apply mo ito ngayon, lahat ng tao, nilikha ng Panginoon. At alam niyo ba, sabi niya sa Timothy nga He desires all men to be saved. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Pero, binibigyan niya sila ng grace na makapagsisi. Pero yung mga tumanggap sa Panginoong Yesus, sila ay nangaligtas pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ganun nag-work ang mercy ng Panginoon, yung kanyang justice. Kaya nga tama yung sabi sa James mercy triumphs over judgment. Yes. Kung si God talaga, kung execute niya talaga yung kanyang justice, wala na sana lahat ng tao ngayon. Kahit tayo. Kung papairalin talaga ni God yung kanyang justice, wala na. Yung kanyang standard, yung kanyang holy standard, walang papasa-isa man sa atin. Ang reason kung bakit tayo naririto pa ay dahil sa habag ng Diyos. Ako, lalo na ako, I know myself. Nagpakalublob ako sa burak ng kasalanan nung ako'y bata pa. Lumaki ako sa isang wicked na generation.
sa isang wicked na environment. Ang mga idol ko noon, nung bata ko noon, yung mga labas pa sa kulungan. Tuwang-tuwa ako sa mga ginagawa nila. Kaya nga, yun yung values ko noon. Kung ano yung wickedness ng mundo, yun ako noon. And yet, inisper ako ng Panginoon. Mahirap maintindihan ang mercy ng Panginoon. Ang daming taong ginawang ko ng masama. And yet, kinahabagan ako ng Panginoon. Iba't iba lang ang kwento natin, mga kapatid. Maaring hindi man tayo ganun kasama. Pero, maaring kayo rin ay ganun din. Pero pare-parehas lang tayong masasama. Pare-parehas lang tayong kinahabagan ng Panginoon. Kaya, as a rule, no, this is, nagpakilala ang Diyos dito. Nagpakilala ang Panginoon. Sa kwento ni Jonah, na ang Diyos, the Lord God, compassionate and gracious. Sinabi yan ni Jonah mismo eh. Kinot mismo ni Jonah yan eh. Slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Who keeps loving kindness for thousands and forgives iniquity, transgressions, and sins. Exactly kinot yan ni Jonah. Ganyan ang Diyos ng Biblia. Mahabagin siya. Ang lawak ng kanyang compassion. Tayo, aminin natin to mga kapatid. Maikli lang ang compassion natin. Sangayon kayo doon? Bilang lang, limited lang yung ating Si God hindi ganon. Ang lawak ng mercy ng Diyos, hindi natin maintindihan. Tayo nga, very exacting tayo eh. Pag may nagkasala, talaga naman, dapat ganito ka, dapat ganito, ganito. Si God hindi ganon. Mahabagin si God. Grabe ang habag niya. Pero tatandaan nyo, pero yung unrepentant, he will not by no means leave the guilty unpunished. Despite na ikaw ay kinakahabagan ng Panginoon, in-extend niya lahat ng mercy, at hindi mo pa rin ito tinik, tulad ng Canaanites, he will by no means leave the guilty unpunished. Visiting the iniquity of the fathers on the children, on the grandchildren, to the third and fourth generations. Totoo yan. Ito po ay applicable sa mga taong hindi nagsisi despite na sila'y kinakahabagan ng Panginoon. Pero iyan ang Diyos natin. Yan yung ganyang katangian niya yan. No? The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgressions, and sins. Amen? May natutunan ba kayo ngayong araw na to? Ang Diyos natin ay mahabagin. Kaya wag mong ilalagay si God sa kahon natin. Let God be God. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, sa araw na ito. At muli nagpakilala ka sa amin para maitama ang tama naming knowledge about you. Yes, O Lord, you are holy and you demand holiness on us. But Lord, you are also merciful. For you know our frame. Alam mo nang hininga namin ay nasa ilong lamang. Alam mo that we came from dust and we are very weak. Kaya nga mas minarapat mo, Panginoon, na mas mangibabaw ang habag mo sa amin. Kaysa sa kami ay kalusin mo ayon sa iyong kabanalan. Matuwid ka, Panginoon, kung kami paparusahan mo, sapagkat matuwid ka, Panginoon. You are just in all your ways. But Lord, mas pinili mo ang mercy upang kami ay bigyan ng pagkakataon na makabalik sa aming pagkatao. Binigyan mo kami ng lahat ng habag upang kami makapanumbalik sa iyo.
Tulad ng Ninive, Panginoon, gaano man kasama sila sa tingin ng tao, and yet pinatawad mo sila. Pero yung mga succeeding generations na hindi na nagpatuloy sa kanilang kasamaan, sila ay nag-perish after 100 years. Tinupad mo ang iyong mga salita that you will not leave the guilty unpunished. Panginoon, nawa, sa aming execution, O Lord God, ng aming justice sa mundong ito, nawa maging mahabagin din kami, Panginoon. That we may exercise mercy alongside with justice. Tularan ka namin, Panginoon, kung papaanong ikaw ay mahabagin. Kami rin nawa ay maging mahabagin. Salamat po sa lessons ni Jonah at nawa wag kaming tumulad sa error ni Jonah. Have mercy on us and forgive us, O Lord God. Have mercy on us. In Jesus' name, amen. God bless you all.